Hiring daw po ang mga call center ngayon at kinakailangan nila ng 100,000 mahigit na call center agents this 2024. Napakataas ng demand ng call center ngayon pero kokonti lang ang pumapasa sa mga interviews. Welcome back to my channel. This is Kuya Renny Boy. For today's video, i-make sure natin na tataas yung chance ninyo na makapasa at mapabilang kayo sa kakaunti na nakakalusot sa mga interview na yan. Yung kahit high school graduate ka pa lang or wala kang work experience at all, tataas yung chance mo na makapasa at mabuboost yung confidence mo dahil sa video na to. Katulad ng palagi ko sinasabi, lahat ng proseso sa pag-a-apply sa call center nag-a-upgrade yan, nag-e-evolve yan. Kaya this 2024, sisiguraduhin natin na updated tayo and at the same time, makukuha natin yung kilite ng mga interviewer para makapasa tayo sa pag-a-apply sa call center. Kaya sa lahat ng mga bago pa lang dito at gusto mo rin ng mga ganitong uri ng content, don't forget to like this video at i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating kong mga videos. Libo-libo na ang nakapasa sa call center dahil sa mga videos ko and hopefully, ikaw na ang susunod. Tandaan mo kung walang naniniwala sa'yo, si Kuya Renny Boy naniniwala ako na makakapasa ka dyan sa pag-a-apply mo. Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna sa nanalo ng 500 Gcash sa nakaraang video ni Kuya Renny Boy. Kung gusto mo rin manalo, comment lang sa baba kung gaano ka pogi si Kuya Renny Boy. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. Welcome back sa channel ng mga swabe. Nag-iisa lang Kuya Renny Boy para magbigay na naman sa inyo ng tips kung paano makapasa sa BPO industry. Well, yon, meron tayong bago ngayon since alam nyo naman sa call center, nagbabago-bago talaga ng proseso yan. At para hindi tayo mapag-iwanan at para tumaas yung chance natin na makapasa, make sure na matapos itong video na to. Kasi kung naiengganyo ka lang sa mga napapanood mo sa Facebook, sa TikTok dahil, uy, ang laki na kinikita ng mga call center agents, tapos pumunta ka doon, nag-apply ka doon, wala ka man lang preparation na ginawa, salamat na lang sa lahat kasi talagang mababa yung chance mo na makapasa. Kaya shoutout sa lahat ng mga nagbababad sa mga YouTube videos ni Kuya Renny Boy. Ang dami na nila nakakapasa. Ayan, tignan nyo sila lahat. Congratulations po sa inyong lahat. Pero syempre, survey muna tayo. Sino ba dito sa inyo yung mga parang nakakaintindi naman ng English pero pag ikaw na yung magsasalita, hirap na hirap? Well, gusto ko lang malaman sa video na to para sa next vlog ni Kuya Renny Boy, ma-make sure natin na magagawa natin ng videos, okay, kung paano ninyo may improve yung English communication skills ninyo. Alam ko, nainip ko na rin, hindi ko na ito patatagalin. Tip number 1 tayo, guys. Have some basic knowledge. Napaka-importante, guys, ng basic knowledge bago tayo mag-apply sa call center. Okay, halimbawa, hinata ka lang ng tropa mo or ng kaklase mo, ng kakilala ka, mag-anak, okay, mag-apply daw kayo. Tapos hindi ka naman nag-prepare, hindi ka nag-research about call center, mababa ang chance mo na makapasa sa call center. Tatandaan nyo, guys, bago kayo sumabak sa gera, make sure na marami kayong bala, marami kayong baong kargada bago mag-apply sa call center. Kasi syempre bigla kang tatanungin tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan, tapos wala ka namang idea, di ba mahihirapan ka talaga na makapasa. Eh meron pa mga assessment, meron pa mga typing, marami pa kayong mga evaluation na pwedeng pagdaanan kapag nag-a-apply sa call center. Pero kung pupunta ka doon at meron kang idea about sa ina-applyan mo, ano ba ang ginagawa ng isang call center agent, ano ba yung mga usual na tinatanong during interviews sa call center. Tip number 2, guys, alamin niyo yung basic salary. Napaka-importante, guys, na malaman niyo yung basic salary bago kayo mag-apply. Kasi, guys, tinatanong sa interview kadalasan, what is your expected salary? At kapag nagsabi po kayo ng napakataas, okay, ng napakataas na expectation na salary, mataas din po yung chance ninyo na bumagsak kasi syempre hindi po pasok sa budget nila yung hinihingi ninyong amount, okay? Not unless meron na talaga kayong call center experience, established na po yung pangalan ninyo, or meron na kayong napakagandang skills sa pagtatawag, okay? Pwede po kayo mag-demand. Pero kung ikaw po ay isang newbie, beginner, as in wala pang idea sa pag-call center, mas maganda na i-research nyo muna yung budget or yung salary package na ino-offer ng isang company. Makikita nyo po yan, guys, sa mga job posting nila sa JobStreet, sa Facebook, or halimbawa may mga headhunter na nag-aaya sa inyo, aalamin niyo yung salary range, okay, from that specific account. Halimbawa, itong account na to nag-offer lang ng 18,000 to 24,000. Ayan po, kailangan meron kayong idea. Huwag po kayo magsasabi ng 26,000 ang expected salary ninyo kasi babagsak po kayo, okay? Tip number 3, research about the company. Halimbawa, nag-apply kayo sa Concentrix, nag-apply kayo sa Teleperformance, nag-apply kayo sa Madrid, Philippines. Aalamin ninyo, guys, yung background ng company na yun. Ano ba yung mga goals? Ano ba yung mga mission and vision? Ano ba yung mga core values
ng isang kumpanya. Kasi kadalasan guys, sinasama talaga yun sa mga interview questions nila. Okay, halimbawa, ini-evaluate kayo gamit yung mga situational interview questions, mga behavioral interview questions. Minsan hinahalo nila yung mga core values. For example, sa VXI, one of their core values is integrity. So, kailangan may idea ka, ano ba yung pagkakaintindi mo sa salitang integrity? Paano mo siya i-relate sa previous situation mo, sa previous experience mo? Paano mo ginampanan? Okay? Paano mo ginampanan sa buhay mo or sa dati mong work or sa school mo dati ang salitang integrity? Ayan po ang napaka-importante. Dapat may idea kayo sa background ng kumpanya bago kayo mag-apply. Tip number 4, maghanda kayo ng 20 resume. Guys, applyan ninyo lahat. Huwag po kayo mag-i-stick sa isang kumpanya tapos mag-aantay kayo ng tawag, aantay kayo ng email kung kailan yung next update para sa next interview. Huwag ganun guys. Mag-apply kayo at magpasa kayo sa napakaraming companies. Okay? Kasi guys, hindi nyo masasabi. Kadalas, lalo na kung wala kang experience or beginner ka talaga, may mga times talaga na sa unang try, pangalawang try, pangatlong try, may mga bumabagsak talaga. Pero kung ikaw, yung consistent na tao na talagang hindi mo susukuan ng pag-a-apply, kahit pang 13, pang 14 na apply pa yan, makakapasa at makakapasa ka. Okay? And speaking of resume, gandahan mo naman yung resume mo. Make sure na updated yan, okay? When it comes to presentation, marami naman nakukuha template sa online, okay? At pwede rin po kayo magpagawa sa mga computer shop, okay? Tapos i-advise nyo sila na gandahan yung kulay ng nasa resume ninyo, okay? Kasi nung nakarami nakita akong resume, sobrang OA nung pagkalagay ng mga, may border design pa, di ba? So wag po kayo maglalagay ng ganun. Hindi po siya professional tignan at medyo masakit po sa mata yan ng mga employer. And yun guys, make sure na updated po yung mga dates. Dapat tama po yung mga dates yung ilalagay nyo sa education. Tapos yung mga work experience ninyo kung may ilalagay kayo dyan. Make sure na updated at dapat magtutugma yan sa sasabihin ninyo kapag kinakausap na kayo during interview. Tip number 5, learn from mistakes. Halimbawa, katulad ng sinabi ko kanina guys, yung iba kasi first try, second try, third try, hindi pumapasa. So, learn from mistake guys. Kung ano yung binagsak ninyo, ano ba yung reason ng rejection ninyo, diba, bumagsak kayo sa typing, dun po kayo mag-focus. Okay, aralin ninyo, mag-practice kayo mag-typing sa computer shop or sa bahay ninyo. Kung merong laptop or computer, yung kaibigan or pinsan mo, pwede kang makigamit para ma-increase o mapataas mo yung words per minute mo. Okay? O kaya, pag bumagsak ka naman sa pronunciation, sabi ng interviewer, you really need to practice your PNF sound, BNV sound. Kailangan mag-practice po kayo yan sa bahay ninyo. Doon kayo magfo-focus, okay? Para kapag sumalang na ulit kayo sa next application ninyo, pulido na yan. And kadalasan guys, ang pinaka number 1 reason kung bakit sila bumabagsak yung mga applicants is dahil nagtatagalog sila, nakikarried away sila during interview, which is, ito po yung pinaka-iiwasan natin, okay? Do not speak in vernacular language kapag nakasalang na po or nag-uumpisan na yung interview session ninyo, okay? Wag na wag magtatagalog kung nahihirapan ka pa mag-English. Diba sinasabi naman nila, magbasa kayo ng mga English books, manood kayo ng mga movies na mayroong subtitle or kahit walang subtitle, yan, para ma-practice po at mahasa kayo when it comes to English. Kasi kailangan yung i-expose yung sarili ninyo sa English language talaga, kasi ito po yung number 1 na language na ginagamit ng mga magiging customer ninyo via phone. So yun guys, learn from mistake lang talaga, okay? Kung ano yung sinabi ng interviewer, anong reason ng pagbagsak mo, yun yung pagfokusan mo at i-improve mo next time. Okay, tip number 6 tayo, practice mock call at home. Okay, kapag nasa bahay kayo guys, kapag meron kayong libreng oras, mag-practice kayo, okay? Mag-practice kayo ng phonetics, kung paano nga ba ginagamit ng mga call center agent, yung mga Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, yung mga ganyan-ganyan. Mag-practice na kayo sa bahay, okay? Kasi masarap pakinggan yan sa mga mock call facilitator or sa mga nag-i-interview kapag marunong na kayo mag-phonetics. So, tapos kayang-kaya nyo pang iba to, yung opening spiel ng maayos, tapos kayang-kaya ninyong gumawa ng sariling flow ng conversation via phone at kung paano mag-empathy at mag-assist ng customer via phone. Napaka-importante niyan. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about basic mock call or basic call flow para sa mock call, ay link up there, makakatulong sa inyo yan, okay? Kasi guys, kahit newbie ngayon, hindi ka na pwedeng magrason na wala kang idea sa mock call. Talagang sasalang at sasalang ka dyan, okay? Yung mga mock call, bibigyan kayo ng papel or minsan wala pang papel. Impromptu, okay? Kumbaga, on the spot. Okay, sasabihin ng interviewer, kunyari ako yung customer mo, ikaw yung magpapanggap na call center agent, and this is the name of the account, this is the situation, how do you resolve the issue? Diba? Biglang impromptu. So, kailangan alam mo yung magiging flow mo. Kung paano mag-opening spiel, paano
paano magbigay ng assurance statement, paano mag-empathy statement. Actually, lahat yan nasa video na yon, yung sa basic call flow or sa mock call tips na video ni Kuya Renny Boy. Mapapanood nyo yung lahat doon, okay? Tip number 7, avoid fillers. Guys, wag po kayong masyadong mag-fillers kapag ini-interview kayo. Yung marami kayong yung talagang pinapahalata nyo sa interviewer na talagang ang lalim pa ng iniisip ninyo to the point na napakahaba ng dead air ninyo. Okay, wag na pong ganun. Pwede kayong magpaalam sa interviewer na can I have at least a few seconds to think about the best answer, especially pag binabato kayo ng mga out of the box question. Kasi sa mga out of the box question, guys, tatandaan nyo, wala naman tama at maling sagot dyan, okay? Kasi tinitignan lang ng interviewer kung paano kayo mag-construct ng English, kung gaano kayo kabilis mag-isip ng sagot, at kung paano kayo magbigay ng procedure sa anumang sitwasyon. Tip number 8 ni Kuya Renny Boy, wear a smile, okay? Lagi kayo naka-smile kapag ini-interview kayo kahit walang dahilan. Mag-smile lang kayo kasi nakakadagdag ng confidence yan, okay? Scientifically proven na kapag nakikipag-usap tayo na nakangiti, mararamdaman ng interviewer na dedicated tayo. Kumbaga, willing na willing talaga tayo na makuha yung trabaho at talagang kayang-kaya nating gawin yung available position na binibigay nila. And aside from wearing a smile, make sure din guys na yung tone of voice natin ay malambing or friendly, okay? At saka dapat may gana tayong sumagot. Huwag po tayo makikipag-usap sa mga interviewer na pababa yung tono ng boses natin or parang medyo rude pakinggan para sa kanila. Kasi yung mga interviewer na yan, malakas kumilatos yung mga yan. Lalong-lalo na sa mga nanonood na mayroon ng call center experience dyan, wag na wag ninyong ipaparamdam na meron na kayong experience na kayang-kaya nyo na talagang gawin yung trabaho. Kasi yan po yung kadalasang binabagsak ng mga interviewer. Yung sobrang galing mo naman, parang pili mo, kayang-kaya mo lahat, yung mga ganun. Wag po nating ipaparamdam na sobrang taas natin, okay? Ganun lang po yun. Tip number 9, avoid interruption. Guys, wag na wag po nating i-interrupt yung nag-i-interview kapag nagsasalita sila. So, ang gagawin natin guys, ay makikinig tayo sa interviewer. Aantayin natin siyang matapos sa pagsasalita. Tsaka tayo magsasalita kapag natapos na sila, okay? Wag na wag po tayong mag-i-interrupt. Last but not the least, commitment to attendance. Guys, kapag ini-interview kayo, lagi ninyong ibibida na committed kayo when it comes to attendance. Ayan po kasi yung pinakamasarap sa ears ng mga interviewer. Yung tipong walang magiging problema kapag na-hire kayo, okay? Hindi kayo pala absent, hindi kayo nalilate, okay? At lagi ninyong ginagawan ng paraan para mapaaga kayo sa work at hindi kayo madadali ng traffic at hindi kayo madadali ng kung anumang eksena sa kalsada. And kaya maraming call center agents na natatanggal kasi nga dahil po hindi sila committed when it comes to attendance. At ayan po ang number 1 na hinahanap ng mga employer or ng mga nag-i-interview. Ipaparamdam ninyo na after 5 to 10 years, nandyan pa rin kayo sa company, meron na kayong magandang trabaho sa company nila, na-promote na kayo at nakuha ninyo yung posisyon na gusto ninyo. Wag na wag kayong sasagot ng mga red flag answers guys. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga red flag na yan, ay link it up there, makakatulong sa inyo yan. Wag nyo sasabihin guys na may plano kayo mag-abroad in the future, you're planning to continue your studies, or may plano kayo magtayo ng business. Kasi kapag sinabi nyo yan, hindi na po kayo committed when it comes to attendance. So that's it for today guys. Sana may natutunan ulit kayo sa video ni Kuya Renny Boy. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong uri ng video, mag-request lang kayo sa baba ng part 2 para marami pa tayong tips na ibibigay sa inyo. Before we end this video, shoutout sa lahat ng mga graduates sa Bowmines Academy Call Center Training. Ito pa pala yung another tip ni Kuya Renny Boy. Kung hindi pa kayo prepared at hindi pa kayo ganun kagaling when it comes to English communication skills, mas maganda na mag-enroll po kayo sa mga online course katulad ng Bowmines Academy. Kung saan online lang, pwede ka na matuto ko. Libo-libo na ang nakapasa sa aming call center training na online lang, kaya mag-enroll ka na. Sa lahat ng mga gustong makasama sa next batch natin, paunahan na lang sa natitirang slot, comment sa baba ng #scholar at i-PM nyo ako ngayon din sa aking Facebook page, Kuya Renny Boy Official. Hopefully makasama kayo sa mga gagraduate this upcoming batch, and makakuha na rin ang certificate na magagamit niyo sa pag-apply. Shoutout sa lahat na nagpapi-shoutout dyan. God bless us all.